Matibay sana ang ganitong diskarte kay kumbaga tawagin nila solid wool ba. Pero ang ginamit mo nilang pangbuhos kay pangpalitada man ng gamit nila. Pinatsing-patsingan lang, pinapalitadahan lang para mawala yung bakal. Na kickback na naman dito yung kickback na naman. Dako na naman ang kita. Ang ganda naman ng paraan niya dito. Mas matibay ito, tatagal ng ilang taon. Kasi gumawa nga siya ng kama box ba. Gawa sa simento. So bibili ka na lang ng kutsun dyan para meron ka ng magandang higaan at matibay. Okay kaayo. Pagdating talaga sa pag-installa ng tiles kahit gaano kalapad, kaliit, depende talaga yan sa diskarte, lalong lalo na sa dry pack. Kagaya sa kanya, binasa mo niya yung ilalim, sa kanya hinalo yung dry pack niya na mix. Tapos nilagyan niya ng malabnaw na simento yung ibabaw. Pero hindi na siya nag-back battering ng tiles. Diba? Kanya-kanya talaga pamaraan, lalong lalo na sa ganitong dry pack. Hindi kinaya eh. Wala man kasing bakal na nilagay. Sa gilid yung bakal. So ngayon bubuuhin na lang nila para installa nilang diretsuhan. Yun na, ubuo na. Para hindi ka mahirapan sa pagkuha ng tamang sukat dito sa mayroon pa kurbada, gamitan mo lang ng cutting disc. Yun ang i-guide mo. Mapa-tiles man yan o binilang yung i-installa, okay kaayo. Sigurado na talaga to siya. Kasi tingnan nyo yung mga bakal na nilagay niya, malalaki. Tapos may tukod niya, talagang naka-pile na si HB. L-type ang kanyang gagawin ditong lababo or kitchen countertop. Okay kaayo to, ganito oh. Sa bakal pa lang talagang pamalakasan na. Pwede ka na dyan magtatsa. So panoorin nyo guys yung buong video nito kung paano niya ginawa ang ganitong diskarte. Kung wala kang multi-angle roller o kaya contour, ito lang pinaka basic na paraan para ka makuha mong tamang sukat. Simple corner by corner yan. Kailangan gamitan mo ng eskwala lang. Yan lang. Pinasimple lang yan. At saka ito yung pinaka maraming gumagamit. Kasi ngayon kasi naglabasan na kasi mga tools ngayon na pang mabilisan. Kaya medyo napag-iiwanan na rin ito. Ayan o. Hindi okay kaayo.